po ay magbabagay ng salita ng Panginoon upang lumakas po ang ating spiritual life, no? Ako po muna mananalangin. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na to. Ako po ay nilamurot dito sa palengke upang makapagbahagi ng salita mo. Ang bawat makikinig, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. At nawaya, lumago sila sa pananampalataya. At magkaroon din po sila ng buhay na walang hanggan. Panginoon, pagpalain mo ang bawat makinig at bindisin mo ang kanilang mga paninda upang magkaroon sila ng maraming pinansyal at magamit ang kanilang pangangailangan. Yakapin mo sila ng pagmamahal mo, pag-ibig mo, pagkakaisa, pagkaunaw at pagkumbaba. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, I pray, Jesus Christ. Amen. Ang teksto po natin ay matatagpuan po sa unang 2 Korinto 6:14. Ang sabi po rito, huwag kayo makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at kalikuan? O kaya ay liwanag at kadiliman? Praise God, Amen. Sabi po rito, huwag tayo makiayon sa mga walang pananampalataya, sapagkat wala sa puso nila si Kristo Jesus. Kapag wala sa puso nila si Kristo Jesus, sila ay umaayon sa kasalanan ng sanlibutan. Praise God, Amen. Sabi po sa aklat ng Titus 3:10, itakwil mo ang sinumang lumikha ng pagkakampi-kampi, mataas, pagsabihan minsan o makalawa, yamang alam mo na siya ay masama at ang kanyang mga kasalanan ang nagpapakilalang siya ay mali. Praise God, Amen. Ngunit, umaasa kami sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pakikinig, pag-isa kay Kristo Jesus, pinalaya tayo ni Kristo Jesus sa kasalanan. Praise God, Amen. Ayon po sa Galatia 5:1, ang sinasabi po rito, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya, magpakatatag nga kayo at huwag lang paalipin uli. Praise God, Amen. Excuse. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayon po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya kay isa niyang bugtong na anak. Ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kung tayo po ay magkakaroon ng panampalataya, tayo magiging matuwid sa kanyang paningin at tayo sumusunod sa kanyang mga tuntunin, magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Sabi rin po sa 1 John 5:13, ang sino man sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ganun din po sinasabi sa John 6:47, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Praise God, Amen. Kaya nga po, binigay ng Panginoon ang pag-ibig niya sa mga tao. Mahal na mahal po ng Diyos ang mga tao. Ibig niya po ay hindi mapahamak, kundi lahat ay maligtas. Kasi sinasabi po sa aklat ng Mateo 22:36 hanggang 39, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Praise God, Amen. Kaya nga po binigay niya yun, sapagkat ang pagmamahal sa tao, ganun na lamang. Kaya mga kapatid, natandaan po natin, ang salita po ng Panginoon ay nakapagbabago ng tao, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito ay tumatago sa puso, kabituran,
ng kaluluwa. Ayon po sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuhan at ng utak sa buto, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Praise God. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, nakakasaliksik sa puso at isipan ng tao, sapagkat ang espiritu ay banal ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Amen. Mababasa po natin sa ikalawang Timoteo 3:16. Ito po ang nakasulat, lahat ng kasulatay kinakasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral at pagtutuwid sa likod gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Praise God. Amen. Oh. Mga nakasulat sa Biblia ay kinasiya ng Diyos upang magamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ito'y nagaganap na. Nagaganap na po ang ibang nakasulat sa Biblia. Andun po ang sinasabi, magigera po, nagkaroon na po ng gera. Taghirap, tagutom, tsunami, lindol, at iba pa. Ito po ay mga pangitain na nagaganap sa Biblia. Praise God. Amen. Ayon po sa Isaiah 55:11, nabasahin ko po ito, no? Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap ito ang lahat kong nasa. Praise God. Amen. ang kanyang mga salita ay nagaganap na. Ang kanyang salita ay isang tanglaw at patnubay, liwanag sa landas na ating daraanan. Praise God. Amen. Mababasa po natin sa awit 119:105. Sabi po rito, ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Praise God. Amen. No? Darating ang panahon, ang langit at lupa ay maglalaho. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Tatandaan po natin, magugunaw po itong mundo. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Ayon po sa Mateo 24:35, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Praise God. Amen. Maraming salamat po sa aking konting na ibahagi, sapagkat nasira ang aming ang mic namin at saka yung speaker. Kaya nga po, maraming salamat po muli sa aking nabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya po tayo mananalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe, sa iyong konting na minensahe. Ako'y ginamit ko upang mabahagi ang salita mo. At ang salita mo ay buhay at mabisa, tumatago sa puso at kaluluwa ng tao. Naway ang bawat nakinig ng iyong salita ay mamuhay sa kanilang puso at magkaroon sila ng pananampalataya at magkaroon sila ng kaligtasan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Palutin mo kami ng iyong banal ng Espiritu upang kami maproteksyonan sa mga daling sakit, salot, sa mga tao, at ganoon din sa kulat aksidente. Panginoon, salamat sa iyong mensahe sa araw to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, in Jesus' mighty name, Amen. Amen. Praise God.